Good day! For today's video ay i-configure naman natin ang ating DHCP server. Okay, so the first thing we need to do, of course, ay pumunta tayo sa Server Manager, kung saan nandito na tayo ngayon. I-click natin itong plug again, na may ORI certification. I-click natin itong Config DHCP configuration. Yan. Pag nakita natin itong post installation na to, click lang natin yung next. Wala tayong babaguhin dyan. Next. Commit, sorry. Okay? Commit natin yan and then close. Once na matapos natin ang pre-deployment ng ating DHCP, pumunta tayo dito sa left side ng ating dashboard ng Server Manager. Click lang natin itong DHCP. And then makikita natin dito sa servers na meron tayong name ng PC dito. Right-click lang din natin. Okay? And then, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa DHCP Manager. Okay? Click lang natin siya. Makikita natin itong configuration ng DHCP na meron sa atin. So, expand lang natin to. Ito yung name ng ating computer. Okay? And then, expand natin yung server na to. Expand natin yung 4. So, lakihan natin para makita natin yung IPv4. Ayan. So, lakihan natin siya. After nating malakihan, so, na-expand na natin siya, no? Maglalagay ngayon tayo ng new scope. Okay? So, i-right-click natin IPv4. Click natin tong new scope. Okay, so yung new scope wizard will appear. Click lang natin yung next. Okay? Once na ma-okay natin siya, maglalagay na tayo ng scope. Ilagay natin yung pangalan na kung saan hindi magko-conflict sa ibang nilagay nating names, kagaya ng sa domain, ano, as much as possible. Ilagay natin dito, Pogginess. Ayan. Pogginess. Kung totoo man. Click lang natin yung next. Then after nyan, nahihingan tayo ng IP range. Ginamit na natin kanina yung server, which is yung IP address niya yung 1. Ang gagawin natin ay hindi natin siya gagamitin. Babaktawan natin siya, no? So, kagaya lang din ang ginawa natin. Ang ilalagay natin dito ay pwede tayo mag-start ng 2. Basta as much as possible, wala dapat magkakaroon ng conflict sa IP address natin. Otherwise, magkakaproblema tayo at the end. Okay? 192.168.20.10. Depende sa inyo kung ilan yung gusto nyong connect na client. Kung 10, kung 20, kung 5 lang. Since practice to, kahit ilan pwede. Okay? Click natin yung next. Then, next lang tayo. Next. Yes, I want to configure this option now. Okay? So, after nito, hihingan tayo ng router default gateway. Since ang gamit natin ay VirtualBox, wala siyang default gateway. Maglagay na lang din tayo. Ilayo na lang natin. Okay? 168.20. Sabihin natin na 15. Dapat malayo, walang conflict. So, i-add lang natin siya. Click natin yung next. So, okay na. Next lang ulit. Then, dito sa Win server, wala na tayong gagawin. Click natin yung next. Yes, I want to activate the scope now. Okay. Click natin yung finish. Okay. So, ayan. Tapos na po tayong mag-configure ng ating DHCP server. Now, once na matapos tayo dito, ay pupunta tayo dito sa router, sa change adapter settings natin. Okay? May babaguhin kasi tayo dito. Ayan. Properties. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, nagkaroon tayo ng DNS. Okay? Papalitan natin siya ng IP address ng router. Hindi natin gagamitin yan. But later on, try to save those IP address kasi gagamitin natin. 2.168.20.1. So, okay. Click natin yung okay. Click natin yung okay. And then, after nan, pumunta kayo sa CMD. CMD. Ayan. So, dito sa CMD natin, type tayo ng ipconfig. ipconfig. Okay. May kulang tayo. ipconfig / all. So, kung mapapansin nyo, ang ating DNS server dapat ay 192.168.20.1. So, itong part na to. Okay? Ito yung kailangan natin. Once done, tapos na tayong mag-configure ng ating DHCP server. Okay? So, I hope you learned something for this video. Hanggang sa mga susunod na mga videos. Paalam!